Makiki-birthday ang mga person. Samahan niyo ako sa struggle kung bumiyahe na may kasamang toddler. At hindi lang yon, may nalasing na person. Aalis nga tayo for today's video at pupunta nga tayo sa birthday ng pamangkin ko sa Santa Rosa. Medyo nagmamadali na nga ako dahil biglaan nga itong lakad na to. Ewan ko ba yung mga biglaan na yan, sila pa yung natutuloy. Pero yung mga pinagplanuhan natin ng matagal, sila pa yung nagiging drawing. Ito nga pala yung bag na dadalhin ko. As you can see, puro gamit lang nilirihalos. Kaya naman tara na, nagmamadali ako. Pero tignan mo naman itong anak ko. Diyos ko, hindi pa kami nakakaalis. Nagkakaroon na ng habulan. Anak, bilisan mo. Baka wala na tayo maabutang Shanghai. Pangiti-ngiti nga lang ang person, pero kinakabahan na ako niyan. Diyos ko, first time kong babiyahe ng mag-isa na may dalang bata. At hindi lang to basta bata, isa itong toddler na may full of curiosity at hindi basta-basta nauubusan ng energy ay ewan. Literal na good luck na lang sa atin for today's video. Pagkababa nga namin ng tricycle ay dumaan na rin ako dito sa 7-Eleven para bumili ng maiinom naming mag-ina. Binayaran ko na nga rin agad dyan at nagmamadali na talaga ako at baka wala na kami maabutang Shanghai. Charis! Pagkalabas nga namin ng 7-Eleven ay nakasakay din naman kami kaagad ng jeep. Medyo pa-lunch na nga nito kaya nga bumili na rin ako ng makakain sa labas. Hindi nga rin kasi kami kumain bago umalis. Ito ang madam ko ay enjoy na enjoy sa kanyang Dutch meal. By the way, this is her first time drinking this. Wow, English. Mga isang oras mahigit nga rin pala ang biyahe from Calamba to Santa Rosa, depende pa yan kapag traffic. Kaya sobrang natutuwa nga ako at medyo maluwag ang aming nasakyang jeep. At sa pagkakataong ito ay nagdadasal na lang talaga ako na sana hindi tupakin yung anak ko dahil medyo nagiging malikot na siya kahit umaandar yung jeep ay gustong bumaba. Nung medyo malapit-lapit na nga ay doon pa umandar ang traffic. Diyos ko, yung Shanghai ko talaga. Nung makababa na nga kami ng jeep ay medyo nabawasan ang pag-aalala ng person kasi medyo malapit-lapit na rin naman tayo sa katotohanan, hindi lang halata. Sobrang na-excite na ako nang makita ko itong terminal. Diyos ko, ang tagal na rin ang huli kong punta dito, mga 1 year ago na. Same event, mga mamshi, birthday din ng pamangking kong magbe-birthday ngayon. Kaya naman ang dami ko na talagang atraso sa mga pinsan ko dito. Diyos ko, nakailang imbita na sila sa akin pero lagi akong hindi nakakapunta. Dinaig ko pa anak ng presidente, laging busy. Kung hindi naman, walang pamasahe. Bale, isang sakay na nga lang at makakarating na tayo sa ating paroroonan. Actually guys, pwede namang hindi na sumakay pero syempre may bata ako, hindi ko nakakayanin pa. Dahil malapit na tayo, medyo nadagdagan ng kaunti yung ating energy, mga 5% ganun. Medyo nasisente nga ako nung nakikita ko itong mga view. Hindi maiwasang hindi maalala ang nakaraan nung nakatira pa kami dito, lalo na mga teenager era. Naalala ko pa, ay talagang iniikot ko ang buong village na to para makahanap ng jowa noon, charis. Pagkababa nga namin ng sidecar ay sinalubong na kami nitong ate ko at ayun na nga, dinikwat na sa akin si Riri. Pang teleserye naman talagang iyakan ng madam. At ito nga'y kakapasok pa lang namin ng bahay, nagbababay na kaagad. Gusto nang umuwi. At kung akala nyo tapos na ang iyakan, hindi pa nga yan natatapos. At ito nga'y mahaba-habang pagpapakalma at pagpapatahan nga ito. Ay naku, ito talaga si Riri kapag mabago sa kanya ang mukha, basta matanda yan, ay naku, hindi niya sasamahan yan. Iiyakan niya talaga yan ng bongga. Hindi nga papanakaw ang batang are. Pero kapag mga bata yan, yung mga pinsan niya, ay sus, talagang sasama yan, makikipaglaro yan. Ewan ko ba, parang defense mechanism na ata yan ng mga baget. Or sa anak ko lang talaga, ewan. Kapag nga ganitong pakiramdam niya ay hindi siya komportable, ay alam na this. At isa na nga sa mga comfort zone ng breastfed babies ay ang latch. Busog o hindi, basta pakiramdam nila ay hindi sila komportable, talagang latch ang kanilang takbuhan. Kung akala nyo ay tapos na ay hindi pa sis. Hindi pa tapos ang pagpapakalma sa batang are. Ito nga't medyo nilalambing-lambing siya ng Mami Junior ay talagang ayaw magpahawak ang arte-arte. By the way, ito nga pala yung pamangkin kong malusog, o di ba? Tuwang-tuwa nga si Riri sa kanya, tignan mo naman ay nai-starstruck pa nga, o. Di ko na nga rin pinalampas at sinabi ko sa ate ko, mag-hi ka naman dyan, Tejo. At finally, dumating na nga rin itong celebrant natin, kaso mukhang hindi siya natutuwa sa akin, sis. Saglit pa nga lang ako nawawala ay umiyak na yung aking anak. Awit sa'yo, Riri. Kaya naman niyakag ko na siya dito kay Renren para naman alam mo yun, magkaroon sila ng moment. Kaso ayun, ewan ko ba sa mga batang are. Parang mga teenager sa isang teleserye, may kanya-kanyang karakteristik. May isang mapanghusga na medyo may pagkamataray. May isa naman na tama lang, chill-chill lang. At ito namang akin, Diyos ko day. Isang pabebe, charis. Yung karakter ng anak ko mga mare, nakikita ko yung sarili ko. Tingnan mo naman, may sariling mundo. Ay nako, maya-maya nga ay pinicturean na rin yung aming birthday girl dito sa kanyang pa-backdrop. Nung magkaroon ako ng pagkakataon na humanap ng kanta, ay siya namang wala akong maisip na kanta. Diyos ko. At kaya ganun no, kapag walang video, okay, ang dami nating naiisip na kantahin. Pero kapag may video, okay.
Videoke. Kapag may videoke, Diyos ko, do'n naman tayo walang maisip na kantahin, my God. Mukha na nga nag-e-enjoy yung aking anak dito sa gilid at may pagsayaw pa nga, pero tignan niyo naman, akala lang nating lahat, it's a prank. Sabi ko nga sa inyo, nakikita ko talaga yung sarili ko sa anak ko. Ayaw ko talaga niya ng pinapansin siya. Gusto niya yung low-key lang siya doon sa Getty. Nag-e-enjoy na siya sa ganyan. O, tignan niyo, pasayaw-sayaw. Ay, go. Ito nga pala yung pinsan kong paborito ng video. Kay biruin mo, kada kanta, laging naka 100 ang score. Sana all. Nung nakapaglagay na nga ako ng kaisa-isa kong kanta, hindi ko naman na-enjoy. Hindi naman kasi ako na-inform na may kasama pala akong singer. Ay siyang 'di naman talaga magpapabitaw sa mic, tignan niyo naman, parang dumikit na yung mic sa kanyang mga palad, hindi ko na talaga yan nahiram. Manang-mana sa ama, ayan, tingnan mo, imbis na makipaglaro sa kanyang mga pinsan, ayan, nandiyan sa video kay hawak ang mikropono. Kinailangan pa ngang bigyan ng sarili niyang mic para naman makakanta yung mga kakanta, Diyos ko ka. Maya-maya nga'y nakita ko si Riri at si Rayray, ayan, nagyayakapan. At ito pa ang anak ko, hindi pa nga nakontento binitawan yung kanyang hawak na bote para makipagyakapan, Diyos ko. Ka-sweet naman talaga, sana'y paglaki niyo ganyan pa rin kayo ha, close na close pati si Renren. Maya-maya nga'y dumali na 'tong anak ko ng pagtabi kay Ate Era niya at nakakita ng lumpia. Aba'y mainit-init pa naman kasi ang Shanghai diyan mga mare kaya hindi ko pa siya kinukuhanan, pero tignan mo naman alam na this. Pero after din naman ng ilang minuto mga mare ay eto na nga, nagpandalas na kami sa Shanghai mag-ina. Charis lang, binigay yan ng tita niya. Pagkaswerte nga natin kahit malayo tayo may naabutan tayong Shanghai at mainit-init pa nga. Hindi na nga rin natin pinalagpas itong pambansang Diyos sa birthdayhan ay pagkatamis-tamis naman na mukhang rin. Kinulang pa sa sweetener. Pero wag ka, yan ang classic sa birthdayhan ng mga Pinoy. Nang magising na ang birthday celebrant ay ito'y kinantahan na natin ng happy birthday. Of course, hindi yan mawawala. At syempre pagkatapos ng blow the candle, start na ng party. At syempre kainan na rin. Nagsidatingan na nga rin ng ibang bisita. Ng mga pagkakataong ito ngay nakatulog si Riri at ang magising, ang unang nilantakan ay itong gulaman. Yan nga lang at pati yung lumpia ang kinain niya talaga. Tumikim nga lang siya ng spaghetti at ayun inayawan na. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon at ito'y lumapang-lapang na ako habang busy yung anak ko. Mabilisang kain nga tayo dito at hindi pwedeng pabebe dahil meron tayong batang dinosaur na anytime pwedeng bumuga ng apoy. Binigyan nga kami ng cake ng tita sa niya at tingnan mo naman tong batang are ay diring-diri. Ewan ko ba sa batang are basta mga creamy yung texture lalo na't sobrang tamis ay hindi niya yan talaga nagugustuhan. Talagang may pagdura pa yan. At automatic kailangan may tubig yan siya sa tabi niya. Strict man ako pagdating sa matatamis kay Riri pero syempre minsan gusto ko na i-enjoy din niya. Lalo na kapag ganito may mga occasions. Hindi ko na nga rin pinalagpas at pinag-hi ko na rin yung nanay ng celebrant slash pinsan and best friend ko na rin niya. Busy nga ang person at birthday niya nga rin pala ngayong araw na nagbo-voice over ako kaya naman happy birthday be. More babies este, more blessings to come nga. Alam mo naman, I wish you all the best and yun lang, I love you, enjoy your day. Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Yay! At syempre hindi nawawala ang part 2 ng Blow the Candle. Sa mga pagkakataong ito nga mga mara ay medyo may amats na rin ako. Yes po, napainom ang ate mong girl. Anyway, minsan lang naman yan. Sulitin na natin. At hindi nga pwedeng mawala sa birthdayhan ang may sasayaw ng Curly's Whisper. Totoy Bibo pala, sorry naman. Sa mga oras na ito nga ay tamang chill na lang kami, kwentuhan habang inuubos ang alak sa mesa. Pagkatapos nga din yan ay pinasok na ang videoke at kami naman ay umuwi dito sa bahay nila Ate Jo dahil dito kami matutulog. Hilo na nga ako dyan mga mare pero lunch and vlog is life. Nahulog pa nga yung bimpo sa balikat ko niya, nalaman ko na lang na makita ni Ate Jo kinabukasan at may etchas na. Inumpa more. Pinahiram na nga rin pala ako na Ate Jo ng pamalit yan dahil biglaan nga ang sleepover na ito. First time nga namin dito sa taas sila Ate Jo at tingnan mo naman ng batang maliit, nag-enjoy sa mga stop toys dun sa Gedli. Kinabukasan nga maaga kaming nagising pero late na kami nakapunta dito sa kabila dahil sa masama ang panahon. Pagkarating nga namin dito ay nagsimula na kaagad ang children's party, charis. Nakakatuwa nga mga mare at kahit papaano nakikipaglaro na si Riri sa mga pinsan niya nang hindi umiiyak. Maya-maya nga'y naghain na rin ng pagkain at hindi na nga ako nakapag-vlog masyado dyan dahil sobrang sarap ng ulam. At syempre hindi matatapos ang children's party kung walang gaganap na clown, charis. Napagod na nga akong antayin yung pagtila ng ulan kaya naman ito'y bumiyahe na kami. Thankful na lang talaga ako sa mga pinsan ko at kay mama at pinabaunan ako na itong sombrero at carrier para hindi ako mahirapan since maulan nga at mag-isa lang ako at may dala pa akong bata. Hindi kasi pwedeng hindi tayo uuwi mga mima, ang trabaho natin nasa bahay. Kailangan natin kumayod para may pampaunat ng buhok sa Pasko.
Inabutan na nga kami ng traffic dahil rush hour na talaga ang pagbiyahe namin. Pero at least nakauwi ng matiwasay. Pagka-uwi nga sa bahay mga mare, ay agad-agad ko pinainom si Riri ng vitamins kasi hindi nga siya nakapag-vitamins kahapon. Tapos naambunan pa kami nitong pagbaba namin sa jeep. After ko ang asikasuhin si Riri ay ito pandalas na ako dito sa parcel na pinadala sa atin. Pinadalhan nga tayo ng isang brand ng kanilang humidifier. Damang-dama ko na nga ang pagiging buhay content creator ko, charis. Saktong-sakto kailangan ko nga ng humidifier mga mare kasi meron akong nasal polyps. Kaya naman pala kahit anong linis at vacuum, sobrang bilis pa rin matrigger ng allergic rhinitis ko ay dahil na dito. Sobrang natuwa nga ako kasi ang laki ng pinadala ni seller. Ilalagay ko na lang pala yung link nito dyan kung gusto nyo din. Nag-upload na rin pala ako ng detailed review about dito. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Pwede nyo nga rin panalagyan niya ng essential oil, depende sa gusto ninyo. Sobrang laki na nga rin nito at hindi na kayo mapapagod dyan na maglagay ng tubig. Nang i-testing nga namin ay ayun, gumagana naman siya kaya sobrang natutuwa talaga ako at meron ako malaking humidifier dito sa bahay. Anyway, sobrang thankful ako sa mga brands na nagtitiwala talaga sa akin at nagpapadala ng mga ganitong gamit. Masyado na nga napahaba yung vlog na to kaya naman hanggang dito na lang muna. And I thank you. Kamsahamnida. Annyeong!